himala, mga buhay ng mga patuo, pasalamat yan, abot sa iyong pinagpalang mga anak mo, magman sa kalamang katapatan, patuloy ayon siyang kapangakuan ikaw, magbukas ng mga dunguan sa kalangitan, magbuhos mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. At narito po, Ama, sa iyong pagdako sa pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, tulungan niyo po yung abang lingkod. Sa ganang akin, wala po akong magagawin, kalampong tayo ko inaasahan, kahit muli ikaw po maglagay mo salita sa akin, labi na aking pangaral. Alisin mo po mga hadlang mapagalangan sa aming kalagitnaan, aming sama-samang sinasaway sa makapangyarihang panggal ni Yahushua. Anoint the word. Hallelujah. In Yahush's name. Hallelujah. Hallelujah. Purin po ang ating hallelujah, dakilang Ama. At magandang hapon po, natigit sa lahat sa ating tagapagligtas na si Yahushua, sa inyo po, mga minamahal, ginigiliw kong mga kapatid, patuloy na riyan ang pagbigay ng kahalagahan sa pagganap sa mga kalooban ng ating Ama sa kalangitan. At muli sa hapong ito tayo po maganda ng ating mga pakinig. Ating pong muling sama-samang sariwaing pag-aralan yung kanyang mga buhay at banal na salita na ating pong pag-aaralan magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang gan, kung matutunan po nating ipamuhay at sampalatayanan yung kanyang banal na salita na ating pong mapag-aaralan. Sa ating pong pangunahing teksto, dito po tayo sa Book of John chapter 4 verse 22. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na salita ng ating tagapagligtas na si Yahushua. Sabi rito, from the Book of John chapter 4 verse 22, ye worship, ye know not. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga buhay, banal na salita. So dito po, mga minamahal, pinapahayag sa atin ng ating Ama sa kalangitan, yung kahalagahan ng ating pagsamba na dapat mga kapatid ay lubos nating makilala yung ating pinatutungkulan sa ating paglilingkod. Sapagkat ang sabi nga dito ng banal na kasulatan, marami pong sumasamba doon, mga minamahal, sa hindi naman nila nalalaman. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Ang ibig sabihin, naglilingkod ang maraming tao na walang ganap o lubos na pagkaunawa doon sa kanilang pagsasambang ginagawa. Kaya ito po ay pinapaunawa ng ating tagapagligtas ng kanyang panahon. Kung paano sinasabi niya, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. So, ang dapat natin napakahalaga na masundan kung paano tayo maglilingkod sa ating Ama sa kalangitan ay yung mga minamahal, nakakaalam, may lubos na pagkaunawa kung paano sambahin ang ating Ama sa kalangitan. Sapagkat sinasabi niya nga, mga minamahal, sinasamba namin ang aming nalalaman. Ang ibig sabihin, alam nila, mga kapatid, kung sino yung kanilang sinasamba. At ipinapaunawa niya na ang kaligtasan ay nanggaling nga po sa kanila o sa lahi nila. Ito nga ay yung mga Hudyo, mga kapatid. Yung Hudyo, mga minamahal, sila po yung mga Israelita at sila po yung mga Hebrew, mga kapatid, na inilabas sa Ehipto ng ating dakilang Ama. So, sa kanila daw nagmula ang kaligtasan.
nalalaman nila, mga minamahal, kung sino yung kanyang sinasamba at pinaglilingkuran. So, ipinapatotoo ng Biblia na ito po, ang mga kapatid, ay galing sa Hebro at ang may pagkaunawa sa paglilingkod sa ating dakilang Ama ay yung mga Hebro at ipinapakilala nga nila, mga minamahal, kung sino ang nararapat na dapat sambahin at paglingkuran ng mga tao. Kaya ang sinasabi rito, mga minamahal, na isang napakahalagang kautusan ng kanyang pagkakatawang tao, yung sundin ang sinasabi ng ating dakilang Ama. Ang sabi ng John chapter 6 verse 29, and Yahushua answered and said unto them, this is the work of Alua, that ye believe on him whom he hath sent. At sumagot si Yahushua at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Alua, na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Para maintindihan natin, mga minamahal, at maitama natin yung pagpapatungkol doon sa ating sinasamba, maiangkop natin doon sa dapat nating sambahin, kinakailangan daw natin sampalatayanan yung kanyang sinugo. Sampalatayanan natin yung kanyang sinugo, mga kapatid. At ipinapakilala nga mismo ng ating tagapagligtas na siya yung sinugo ng ating dakilang Ama. Ang problema, mga minamahal, kahit na siya po ay nagpapakilala na siya yung sinugo ng ating dakilang Ama, marami pa rin ang mga tao na ayaw, mga minamahal, tumanggap sa Kanya. Ayaw siyang kilanlin, ayaw siyang sampalatayanan. Mga minamahal, ayon sa layunin ng pagparito niya. Ang sabi po, mga minamahal, ng John chapter 5 verse 43, I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. So, paano natin maitatama, mga minamahal, yung ating paglilingkod? Paano natin maiwawasto yung ating paglilingkod kung yung sinasamba natin, yung hindi natin nalalaman? Mga kapatid, siya na nagsasabi, mga minamahal, bilang nagkatawang tao, pinapahayag niya, dahil sa kanila nagmula ang kaligtasan, nalalaman niya kung sino yung kanilang pinaglilingkuran, sapagkat sa kanila nga nanggaling ang kaligtasan. At yung isang kautusan na nais niyang ipabatid, ipaunawa sa kanyang pinagpapahayagan, dapat sampalatayanan ng mga tao yung sinugo ng Ama. Pero ito na nga, mga kapatid, siya mismo nagpapatotoo, I come in my Father's name and ye receive me not. If another shall come in his own name, him you will receive. If another shall come in his own name, him you will receive. So, paano yan, mga minamahal? Siya, mga minamahal, na isang tagapagligtas na nagkatawang tao, kasi walang ibang tagapagligtas ang sabi ng Biblia kundi isa lamang, mga minamahal, ang ating Ama sa kalangitan. Ngayon, siya ay nagkatawang tao para matubos niya yung kanyang
bayan dahil tayo nga ay naging mga makasalanan. So siya na yung nagpapatotoo na siya nga yung nagkatawang tao na ating aluwa, ating Yahuwah, yung ating dakilang Ama, mga minamahal, na siya, mga minamahal, nagkatawang tao bilang isang sugo, mga kapatid, para ituro sa mga tao yung tamang pagsamba at pagkilala doon sa dapat sambahin ng mga tao dito sa sanlibutan. Kaya lang sa kanyang pagpapatotoo, napakalungkot. Kasi dala-dala niya yung pangalan ng kanyang ama, kanyang ipinapakilala, mga minamahal, na yung kanyang ama, mga minamahal, yung nagsugo sa kanya. At yung pangalan niya, yun yung pangalan ng Ama. Kasi yung Ama yung tagapagligtas at siya nga, mga minamahal, ay isang katuparan, mga minamahal, para ang plano ng ating dakilang Ama ay mapangyari sa sangkatauhan. Ang Diyos kasi, ang ating dakilang Ama ay Espiritu Hindi niya, mga minamahal, mapangyari kung walang pangtubos na banal na dugo. Wala namang ibang karapat-dapat, mga minamahal. Kasi ang lahat ng nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Ama sa kalangitan. So walang ibang banal, walang ibang sakdal, walang ibang karapat-dapat, mga minamahal, kundi siya lamang yung nag-iisang banal, yung ating Ama sa kalangitan. So kinakailangan niyang magkatawang tao para magkaroon siya ng dugo bilang tao, banal na dugo na pangtutubos niya sa kasalanan ng tao. Kaya si Yahushua, mga minamahal, siya yung kordero ng ating dakilang Ama na nag-aalis ng kasalanan ng tao. Pinakilala niya yung kanyang sarili, naparito siya sa pangalan ng Ama, kaya lang hindi nga siya, mga minamahal, tinanggap. Hindi siya tinanggap. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Sino yung tinanggap ng mga taong makasanlibutan? Kung iba ang pumarito, sabi ng Biblia, kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Ayun na nga, mga minamahal. Yung ipinalit ng tao doon sa katotohanan, kasi may nangyaring pagpapalit ayon sa patotoo ng banal na kasulatan. Sinasabi po, mga kapatid, ng Book of Romans, kung mabuksan natin yung Book of Romans, chapter 1, verse 25, sabi rito ng Word of God, who changed the truth of a law into a lie, and worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. So pinalitan, mga minamahal. Yung naparito na nagsabi, siya yung daan, siya yung katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan, mga minamahal, hindi siya tinanggap, mga minamahal. Pinalitan yung, mga minamahal, kanyang pangalan, na dala-dala na pangalan ng Ama ng ibang pangalan. Yung ipinalit na ibang pangalan, mga minamahal, yun yung tinanggap ng mga tao. Kaya yun ngayon, mga kapatid, yung pinagtitiwalaan, yun ngayon ang sinasamba. Yun ngayon ang pinaglilingkuran ng mga tao. Kaya sinabi ng Biblia, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sabi, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Kasi hindi naman yun ang tagapagligtas, pero
Ipinipilit ng karamihan sa ating mga tao na siya yung tagapagligtas. Nangyari yung sinabi ng Biblia na kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, yun ang tatanggapin. Kaya lang hindi nila nakikilala na pag-uunawa na hindi yun ang tagapagligtas. Kaya kahit anong gawin lang, paglilingkod doon, pagsamba doon, mga minamahal, hindi naman siya yung angkop, yung tama, mga minamahal kong daan. Hindi yun, mga minamahal, na pangalan. Mga kapatid, ibang pangalan na yun, mga minamahal. Yung tunay na pangalan, hindi tinanggap, ayaw tanggapin, itinago, inalis nga ng mga tao. Sa napakahabang panahon, ngayon lang unti-unti, mga minamahal, na ginigising ng ating dakilang Ama yung kanyang mga remnant, yung kanyang mga chosen ones, mga minamahal, yung kanyang mga hinirang. Mga kapatid, subalit nag-ugat na nakatanim sa puso, sa isip, sa pagsamba ng mga tao, yung mga minamahal, other name, yung ibang pangalan o pamarito, mga minamahal, na hindi, mga minamahal, yung tagapagligtas na dala-dala yung pangalan ng Ama, kundi yung tinanggap ng mga tao, yung may dala ng sarili niyang pangalan na hindi galing sa Ama. Mga minamahal, kaya kahit anong gawin natin, mga minamahal, na pagdidefine ng kanyang pangalan, mga minamahal, sa Hebrew word, mga kapatid, Hebrew language, wala silang kaugnayan, wala silang relasyon, mga minamahal, ng ating dakilang Ama. Hindi siya, mga kapatid, yung bearer ng ating Father's name. Kasi other name nga siya eh. Pero siya yung kinikilala ng mga tao, siya yung sinasamba, siya yung pinaglilingkuran ng mga tao. Katuparan ng sinasabi ng Biblia na kung iba ang pumarito sa kanyang pangalan, yun tatanggapin. Pero siya na pumarito, na dala ang pangalan ng Ama, ayaw daw tanggapin, mga minamahal. Kaya, ano ang mangyayari, mga minamahal, sa ating panahon, mga minamahal? Kumakaharap ang sangkatauhan sa napakalaking kapanganiban. Kumakaharap ang napakaraming mga kaluluwa, mga kapatid, sa delusyon, mga minamahal, umalawakang kapahamakan. Kasi hindi na sinampalatayanan yung naparito sa pangalan ng Ama eh. Yung ibang pangalan na hindi nagdadala o nagtataglay ng pangalan ng Ama, yun na yung kanilang kinilala. Hindi nila alam, mga minamahal. Sabi ng Biblia, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Hindi nila alam na wala doon yung salvation. Wala doon yung eternal life. Wala doon yung mga katubusan. Mga minamahal, samantalang ipinapakilala niya yung kanyang sarili. Dapat na siya ang dapat sampalatayanan sapagkat siya yung sinugo, dala-dala niya yung pangalan ng ating Ama para ang sangkatauhan magkaroon ng kaligtasan dahil iisa lang ang tagapagligtas. Ayaw naman tanggapin, ayaw naman sampalatayanan ng napakaraming mga tao dito sa sanlibutan. So, bakit, mga minamahal, ayaw tanggapin, mga minamahal, ng mga tao yung naparito na dala ang pangalan ng Ama, kundi ang kanilang tinanggap yung pumarito na mayroon sariling pangalan? Sapagkat ang sabi ng verse 42 ng John chapter 5, but I know you that ye have not the love of God in you. Dapat nakikilala ko kayo na kayo walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. So paano nga, mga minamahal, tayo maliligtas kung wala tayong pag-ibig sa ating dakilang Ama, sa ating manlilikha, sa ating aluwa? Kung wala tayong pag-ibig sa Kanya, mga kapatid, kung mahal natin siya, ang sabi ng John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung iniibig daw natin siya, ang ating dakilang Ama, ng ating tagapagligtas, susundin natin yung kanyang pinag-uutos. Na anong kanyang pinag-uutos? Sampalatayanan niya ang kanyang sinugo. Mga minamahal,
Sampalatayanan yung kanyang sinugo. Ito po si Yahushua, mga minamahal. Yun yung sinugo ng Ama, ng ating Ama na si Yahuwah, sapagkat pinuproklaman niya ang pangalan ng Ama na tagapagligtas at kaligtasan. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin, mga minamahal, ng kanyang pangalan sa wikang Hebreo, mga kapatid. Subalit, iniba ng mga tao, mga minamahal, yung Hebreo, mga minamahal, ginawa nilang Ingles. Hindi naman galing, mga minamahal, sa Amerika yung kaligtasan eh. Galing daw sa mga Hudyo, galing sa mga Israelita, galing sa mga Hebreo, mga kapatid. So ang layo ng sinusundan ng tinatahak ng mga tao, mga kapatid. Hindi nanggaling, mga minamahal, sa wikang Ingles yung pangalan ng tagapagligtas. Hindi nanggaling sa pangalang Ingles. Hindi nagmula sa wikang Ingles, mga minamahal, kundi nanggaling, mga minamahal, sa mga Hebro at sa wikang Hebro, mga kapatid. So, nadaya, namislid ang napakarami sa ating mga tao. Lahat tayo halos na biktima ng aral ng kaaway ng ating Ama sa kalangitan. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Binibigyan pa tayo ng sapat na panahon, binibigyan pa tayo ng sapat na oportunidad para, mga minamahal, makapagsisi, makapagbalik loob, mga minamahal, sa talagang tagapagligtas na nagtataglay ng pangalan ng Ama. Kinakailangan, mga minamahal, siya yung ating pagbalingan, ng ating paglilingkod, ng ating pagsamba, ng ating pagkilala. Malaman natin, mga minamahal, na siya talaga ang tagapagligtas. Siya yung ating kaligtasan, siya yung ating manunubos, siya yung tanging daan, mga minamahal, katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan, at walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit kundi yung naparito na nagdadala ng pangalan ng Ama. Mga minamahal, naparito, nadala-dala niya yung pangalan ng Ama. Walang ibang binigay sa silong ng langit kundi yung naparito na dala-dala niya yung pangalan ng Ama, sapagkat yung Ama yung kaligtasan at yung kanyang anak yung katuparan ng pagliligtas ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal. So kung hindi siya, iba yung ating gagawin, ipapalit sa kanya isang napakalaking pagkakamali, isang napakalaking pagkakasala. Iniiba natin, mga kapatid, yung proseso ng ating dakilang Ama, ng ating manlilikha. Kaya sinasabi nga, mga minamahal, para tayo kanyang maging alagad, sa Book of Luke, chapter 9, kung inyo pong masandan yung sinasabi ng Biblia, verse 23, sabi rito, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his stick daily, and follow me. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw. Yung kanyang sinasabi nating stick, dahil hindi nga, mga minamahal, hindi nga siya hindi siya krus, mga kapatid, kundi stick, kahoy na diretso, pasanin sa araw-araw at sumunod sa akin. So, kung hindi natin tatanggihan yung ating sarili, ang ibig sabihin, patuloy nating ipapapilit na yun yung tama, yung pangalan na hindi naman yun yung nagdadala, nagtataglay ng pangalan ng Ama, mapapahamak yung ating kaluluwa. Kung ano yung pangalan ng Ama, dapat yun din ang pangalan ng anak. Ang ibig sabihin, kung Hebrew name, mga minamahal, yung pangalan ng Ama, ganun din yung pangalan ng anak, mga kapatid. Kung saan nagmula, mga minamahal, yung taga pagligtas, mga minamahal,
Doon din, mga minamahal, manggagaling yung kanyang sinugo. Mga minamahal, mahirap naman yung tagapagligtas natin, yung aluwa natin, ah, yung ama natin, yung manunubos natin, creator natin, mga minamahal, ay isang Hebreo. Tapos yung sinugo niya tagapagligtas, nanggaling ng Amerika. Hindi, iba yung pangalan, hindi na Hebreo, mga minamahal. Naging English name na, mga kapatid. So, kawawa, mapapariwara yung ating mga kaluluwa. Mga kapatid, napakahalaga nito, mga minamahal. We're running out of time. Maya-maya, mga minamahal, mayroon pong hinaharvest si kamatayan. Hindi natin alam kung gaano tayo katagal, mga minamahal, dito sa sanlibutan. Kung gaano pa kahaba ang panahon na ibinibigay sa atin ng ating Ama sa kalangitan. Kaya napakalaga na bago maubos yung ating panahon, maubos yung ating pagkakataon, maiwasto natin yung paraan ng ating pagkakilala, mga minamahal. Yung ating pagkakilala sa ating tagapagligtas. Mga minamahal, hindi natin alam, sinasamba daw natin, hindi natin nalalaman. Pinipilit lang natin na nalalaman natin, mga minamahal. Hindi natin alam, mga minamahal, pinipilit natin, sinasabi natin na yung sinasamba natin na nagtataglay ng English name, siya yung tagapagligtas. Hindi naman galing doon sa lugar nila yung kaligtasan nanggaling sa mga Hebrew, nanggaling sa mga Hudyo, mga kapatid. So dapat natin mapagtanto na hindi natin pwedeng ibahin yung direction, mga minamahal, yung instruction na itinuturo sa atin ng banal na salita ng ating Ama sa kalangitan. Kinakailangan yun at yun yung ating masundan. Saan nanggaling? O kung doon nanggaling, mga minamahal, yung Ama sa wikang yaon, yung kanyang anak, doon din, mga minamahal, magmumula upang suguin niya sa buong sanlibutan. Mga minamahal. Kung saan nagmula ang pagpapahayag ng Ama, doon din magmumula, mga kapatid, yung kanyang sinugo para sa sangkatauhan, para mag-materialize, mangyari yung kanyang pangakong kaligtasan, buhay na walang hanggan, sa sino mang sasampalataya sa kanyang banal na pangalan. Kaya, mga minamahal, wag natin konsintihin yung ating sarili. Kung talagang mahal natin ang ating dakilang Diyos, sundin natin yung kanyang pinag-uutos. If you love me, keep my commandments. Sampalatayanan natin yung kanyang sinugo. Hindi galing sa Amerika yung kaligtasan, galing sa mga Hudyo, galing sa mga Israelita o galing sa mga Hebrew, mga kapatid. Kaya, tanggapin natin, mga minamahal, yung katotohanan na doon din magagaling yung kanyang susuguin na nagdadala ng kanyang Hebrong pangalan. Hindi English. Walang ibang pangalan sabi ng Biblia Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas. Walang iba. Mga minamahal. Pangalang Hebro, yun ang pangalan ng Ama Ganun din ang pangalan ng Ama dahil dala-dala niya yung anak, dala-dala niya yung pangalan ng Ama. Nag-iisa lang, walang ibang pangalan, mga minamahal, na sukat nating ikaligtas. Ang pangalan ng tagapagligtas na nagdadala, nagtataglay ng pangalan ng Ama. Mga minamahal, kinakailangan tanggapin natin siya. Huwag natin siyang i-reject, huwag natin siyang palitan. Mga minamahal, na nanggaling sa ibang lugar at nagtataglay ng kaibang pangalan na wala namang kaugnayan, mga minamahal, sa pangalan ng Ama. O pwede natin siya sa atin, mga kapatid, suriin natin. Yung ating kinikilala ngayon na tagapagligtas, mga minamahal, sa pangalan ni Yahuwah, kung
sa Hebrew name, yun ba, may kaugnayan ba sila? Mga minamahal, iisa ba yung motibo nila, mga minamahal? Iisa ba yung layunin nila? Kasi yung ama at anak, sabi, iisa eh. Ako at ang ama, iisa. Pakilala ng anak. Iisa lang yung kanilang pangalan. Ibig sabihin, nagpapahayag ng pagiging tagapagligtas at kaligtasan. Mga minamahal. So, kung hindi, mga minamahal, yan ang ibig sabihin, mga kapatid, doon sa pangalan ng ating kinikilalang Diyos. Kung hindi yun yung ibig sabihin, hindi yun yung meaning, mga minamahal, sa wikang Hebrew, ay hindi po yun, iba po yun. Sa ibang lugar, hindi raw nanggaling doon. Sa mga Hudyo lang nanggaling yung kaligtasan eh. Walang sinabi, mga minamahal, na hindi sinabi na sa China, hindi sinabi na sa Amerika, hindi sinabi sa Japan. Hindi sinabi, mga minamahal, sa mga Hudyo. Kaya doon magmumula yung tagapagligtas. Yung pangalan din ng tagapagligtas, naangkop din doon, mga minamahal. Yan, mga minamahal. Tulungan natin yung ating mga sarili bago maubos yung pagkakataon, bago tayo mawala ng panahon, mga minamahal. Balikan natin yung dati, mga minamahal. Sabi ng aklat ni Jeremias na yung old fat, mga minamahal, yung narrow fat, magbalik tayo doon, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Biblia sa Jeremiah chapter 6 verse 16, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old path, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein." Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo doon at magsilakad kayo roon, at kayo makakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ano ba yung landas na yun, mga minamahal? Yung dating landas na yun na nandoon ang mabuting daan, na kung saan doon tayo magkakaroon ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Yun po, mga minamahal, yung nagtataglay, mga minamahal, ng tunay at totoong pangalan na pinalitan, inalis sa banal na kasulatan. Mga minamahal, yun po yung pangalan ni Yahusha, Hamashiach. Mga kapatid, siya yung tunay, siya yung tamang daan. Magbalik daw tayo sa Kanya. Huwag doon sa ipinalit sa Kanyang pangalan. Mga minamahal, kapahamakan ang nagtaantay sa atin sa unahan. Ibalik natin sa orihinal. Mga minamahal, balikan natin, mga minamahal, yung unang banal na pangalan na inalis, na inilihim, itinago, mga minamahal, dito sa sanlibutan. At naglabas sila at naglagay ng palit na ibang pangalan na hindi naman nagdadala ng pangalan ng ating Ama na pinagmumula ng kaligtasan. Ito po, mga minamahal, ay utos din. Bago tayo maubusan ng panahon at pagkakataon, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Kaya nga ito nga tayo nagtatanong-tanong mga kapatid, kasi maraming kakaiba sa ating
nakagisnan na pinapakilalang Diyos. Kumbaga, hindi sila magkatugma, hindi sila magkaangkop. Mga minamahal, pinapaliwanag sa atin yung katotohanan kung saan nanggaling yung kaligtasan. Doon din magmumula yung tagapagligtas. Mga minamahal, at naaayon din, mga minamahal, sa kanilang lingwahe, yung dala-dala niyang pangalan, mga kapatid. Subalit, iba yung ipinalit, mga minamahal, na siya namang tinangkilik ng mga tao dito sa sanlibutan. Sabagay, yun din ang katuparan ng salita ng ating dakilang Diyos. Alam na natin, sabi, ako'y naparito sa pangalan ng Ama at ako hindi ninyo tinanggap. Kung may pumarito na iba, ang pangalan, nagdala ng kanyang sariling pangalan, siya ninyong tatanggapin. Ay alam natin na iba yun. Hindi na siya yun, kasi yun yung patutuo ng Biblia. Kung iba daw, yung pumarito, mga kapatid, yun na yung ipinalit na sinasabi, mga minamahal, ng Roma Kapitulo 1, talatang 25. Hindi na yun yung katotohanan, yun na yung Diyos ng kasinungalingan, mga minamahal. Yun na yung Diyos ng kasinungalingan. Kaya lang, yun nga, yung pumarito na yun na ipinalit, siya daw yung kinilala ng mga tao. So, kung titingnan natin, kung nandyan tayo sa ganyang kalagayan, ano yung ating kinakaharap na magiging huling kahantungan? Mga minamahal, if another shall come in his own name, another na yun hindi na siya yun hindi na siya yung legit another, sabi rito, mga minamahal, if another shall come in his own name, him you will receive. So yung ating tinanggap, mga minamahal, na tagapagligtas, mga minamahal, another, mga minamahal, yun na yung another, mga minamahal, yung iba, yung iba, mga minamahal, na pumarito. Hindi na siya yung talagang pumarito para maligtas yung kaluluwa natin sa apoy ng impyerno, kundi yung iba na, sabi ng patutuo niya. Kung iba na, wala na doon sa kanya yung kaligtasan, dahil siya lang, mga minamahal, yung pumarito na sinugo ng Ama, na nagdadala ng pangalan ng Ama, yung pinagmumulan ng ating kaligtasan. Siya lang yung ibinigay na pangalan na sukat natin ikaligtas. Kung hindi napunta sa kanya yung ating pananampalataya, napunta sa iba na pumarito, na dala yung sarili niyang pangalan, kung yun ang ating tinanggap at taglay-taglay ngayon, mga minamahal, machicheck natin, mga minamahal, alanganin yung ating pagiging anak ng Diyos, yung ating pagiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kasi iba na yun. Mga minamahal, hindi na siya yun. Iba na yun. Patutuo mismo dito lang, mga minamahal, makikita na natin Hindi siya yung original, iba na yun. Yung original, di natin tinanggap, ayaw natin tanggapin. Yung iba, nung pamarito, dala yung kanyang sariling pangalan, yun yung ating tinanggap. Check natin yung ating pananampalataya, mga minamahal. Yung kinikilala ba nating Diyos ngayon at tagapagligtas nang galing, mga minamahal, sa mga Hudyo? Mga minamahal, o nang galing sa Amerikano, mga minamahal? Diba? Tingnan natin, mga suriin natin, dahil napakahalaga, sayang yung paglilingkod natin. Mga minamahal, sayang yung pagod natin, sayang yung panahon na ginugugol natin, sayang yung sakripisyo natin. Yung katuwiran natin, Brad, wala na kaming hahanapin. Naranasan na namin lahat. Kung sa private ebidensya lang, sobra-sobra, higit pa yung aming nararanasan. Kung yun nga, mga minamahal, yung dala ng kaaway para lubos tayong madala sa kalinlangan, hindi na tayo magsusuri kung yan nga, mga minamahal, yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kawawa tayo. Kasi mismo, di ba, si Yahushua, nang siya magkatawang tao, hindi nga siya pinalagpas tinempt siya Pinakita sa kanya yung lahat ng mga magagandang bagay, mga maluwalhating bagay. Sabi, mga minamahal,
book of Matthew, mga minamahal, chapter 4. Tingnan natin. O dito na lang sa book of Luke. Luke chapter 4, verse 6. Umpisa na natin, mga minamahal, o dito. Sa 5. Dito, mga minamahal, lahat ng mga bagay na temporal, ibibigay ng kaaway. Mawala lang tayo, mga minamahal, sa grasya, sa biyaya ng ating totoong tagapagligtas na si Yahushua. Sabi ng Luke chapter 4 verse 5, 6, and 7, and the devil taking him up into an high mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will, I give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. Tingnan niyo, mga kapatid. Kaya kung worshiper tayo ng kaaway ng Diyos, lahat ng bagay daw, ibibigay niya sa atin dito sa lupa. Kung buksan lang natin, maging open-minded lang tayo, mga minamahal. Sabi ng Biblia, at iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. Ibibigay ng kaaway ni Satan yung worldly success, yung worldly gain, yung impluensya, yung kadakilaan, yung karangyaan, yung katanyagan. Ibibigay daw ng kaaway lahat. Mga minamahal, patungkol sa sanlibutan at sa pakinabang na makasanlibutan. Mga minamahal, ibibigay niya kung siya daw yung ating paglilingkuran. Kaya tingnan natin, usisain natin, sino ba yung ating pinaglilingkuran? Mga minamahal, yung tagapagligtas ba, mga minamahal, na nanggaling sa mga Jews, sa mga Hudyo, sa Hebrew, mga minamahal? O ibang tagapagligtas? Hindi galing doon, mga minamahal. So, ang ibig sabihin, kapag hindi yung galing, mga minamahal, sa mga Hudyo na tagapagligtas yung ating sinasamba ngayon, galing sa ibang lahi, galing sa ibang pangalan, hindi nagtataglay ng Hebrew name, hindi nagtataglay, hindi nagdadala ng pangalan ng Ama, mga minamahal, ibang Diyos yung nagpapala sa atin, mga kapatid. Yung Diyos ng sanlibutan, mga minamahal, yung bumubulag sa mga tao na ayaw manampalataya, mga minamahal, sa naparitong tagapagligtas na dala-dala ang Hebrong pangalan ng Ama. Mga kapatid, malungkot, mga minamahal, pero yan ang realidad na makikita natin, mga minamahal, sa sangkatauhan, sa karamihan, di man lahat, mga minamahal. Yan ang makikita natin, mga minamahal. Kaya gumising tayo. Wag tayong, mga minamahal, wag tayong magpadaya. Nakita niyo yung mga Bible heroes, mga minamahal. Kahit na, mga minamahal, mga hamak lang sila. Mga kapatid, katulad ni Moises. Ano yung patutuo ni Moises, mga kapatid? Di bali nang hindi siya magkaroon ng worldly success. Hindi bali na hindi siya magtaglay, mga minamahal, ng worldly riches, worldly gain. Ang mahalaga sa kanya, yung gantimpalang kabayaran, hindi yung panlupa, mga kapatid, na nakapakinabangan, hindi yung panlupa, mga minamahal, na kayamanan. Di ba? Sinasabi yan ng book of, malapit na tayo magtapos, mga kapatid, Hebrews chapter 11 verse 24.
By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh daughters, uh, choosing rather to suffer affliction with the people of Alua than to enjoy the pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Tinan nyo, sabi rito, sa pananampalataya ng lumaki na si Moises ay tumangging siya'y tawagin ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitingnan ay yung gantimpalang kabayaran. Sino ba ang Diyos, mga kapatid, ng Ehipto, mga minamahal? Iba yun, mga minamahal, yung Diyos ng Ehipto, iba sa God sa Diyos, iba sa Diyos ng mga Hebro, iba sa aluwa ng mga Hebro. Yung Diyos ng Ehipto, iba yung kanilang Diyos sa aluwa ng mga Hebreyo. Ngayon, mga minamahal, tingnan natin, mga kapatid, sino ba ang Diyos natin na pinaglilingkuran ngayon? Yung Diyos ba na galing sa mga Hebreo? Yung Diyos ba na galing sa mga Hebreo na nagdadala ng pangalan ng ating Ama sa langit? O yung Diyos ng Ehipto, ang ibig sabihin yung Diyos ng sanlibutan? Hindi galing sa Hebreo, hindi galing sa mga Hudyo, kundi sa ibang dako nang galing. Kung yan ang ating pinaglilingkuran, sinasamba, mga minamahal, ibibigay niya lahat ng luho, lahat ng layaw, lahat ng pita, lahat ng nasa natin. Pero hindi rin tayo makakaalis, mga minamahal, doon, mga minamahal, sa kanyang sistema at pamaraan ng paglilingkod para siya'y mapaluguran. Magiging traditional tayo, mga minamahal. Magkakaroon ng halong hypocrisy yung ating pagiging makadiyos sa ating tunay na manlalalang. Mga minamahal, kasi hindi natin mabibitawan. Nakaano tayo nakapalog tayo sa spell, mga minamahal, doon sa Diyos ng sanlibutan. Kaya nakatali tayo, nakabilanggo tayo sa tradisyon na kanyang kaaralan. Mga minamahal, si Moises, iniwan niya, mga kapatid, yung Diyos, mga minamahal, ng Ehipto. Iniwan niya yung Diyos ng Ehipto. Iniwan niya rin yung pakinabang na nanggagaling sa Diyos ng Ehipto. Pinili pa niya yung tampalasanin siya na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magkamit ng nagsisikupas na kayamanan sa pagkakasala ng Ehipto. Kasi bakit? Ano ang kanyang tinitingnan? Yung gantimpala na makalangit, yung spiritual, yung scriptural, mga minamahal, na pagpapalang pangakong laan, hindi lang, mga minamahal, dito sa lupa, higit lalo, mga minamahal, sa darating, mga minamahal, na makalangit na karian ng ating Ama sa kalangitan. So, masarap mag-aral ng Word of God, kaya lang alisin ko na naman. Mga kapatid, check natin, mga minamahal, tulungan, mga minamahal natin ang ating sarili, magsuri tayo, mag-aral tayo, at magpangaralan tayo, mahal tayo ng ating dakilang Ama. Sinugo niya, mga minamahal, si Yahushua para mga sinumang sumampalataya sa Kanya, mga minamahal, ay magkaroon ng kaligtasan. Kung iba pang Diyos yung ating pinaglilingkuran, hindi pa si Yahushua, ang ibig sabihin, hindi yun yung nagdadala ng pangalan ng ating Ama sa kalangitan. Dahil si Yahushua lang ang nagdadala ng pangalan ng ating Ama sa kalangitan na Yahuwah. Mga minamahal, Yahuwah ang pangalan ng ating Ama, yung kanyang anak ay Yahushua, nang ibig sabihin Yahushua, save, mga minamahal, Yahuwah is salvation, mga kapatid. So, yan, mga minamahal, yan ang ating mga minamahal, maging pinaka-assignment sa ating spiritual, mga minamahal, na pag-aaral, mga minamahal. Ang ating bang tagapagligtas ay nanggaling sa Hudyo? Siya ba ay isang Hebro?
O siya, ang kanyang pangalan ay nagtataglay ng pangalan ng Ama? Dala-dala ba niya yung pangalan ng Ama? Kung hindi, naku mga minamahal, delikado. Mga minamahal yung ating kalagayan. Huwag tayong magpadaya, huwag tayong magpabihag ng dahil sa kayamanan ng Ehipto o ng kayamanan ng sanlibutan. Hindi ganyan yung pananaw ni Moises. Hindi ganyan yung pananaw ni Daniel. Hindi ganyan yung pananaw, mga minamahal, ni Shadrach, ni Meshach at Abednego. Hindi ganyan yung pananaw ni Job. Mga minamahal, hindi sila nagbabago, mga minamahal, ng tunay na pagkilala sa tunay na Diyos. Hindi nila ipinagpalit ang Diyos, mga sa pakinabang ng Ehipto o ng sanlibutan. Mga minamahal, kundi ang kanilang tinitingnan yung gantimpalang kabayaran, yung makalangit, spiritual na pangakong pagpapalang laan ng ating Ama doon sa kanyang kaharian. At lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pagsamot, pagdakila ay tanging sa ating tagapagligtas na siyaw siya po lamang.